Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka namin tinatawagan sa ngalan ng Ama namin banal. Sa kalooban namin ay panahan ng lubos ang iyong Espiritu sa aming tumutko upang salipain itinangato sa iyong makapasok. Sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpalasawalan namin. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa aklat ng Karunungan ang gabi bago pinalaya ng Diyos ang Israel sa Egypto. Nanatlikay ang sambayan ng Israel at naghanda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaaligid. Sa ganitong paghahanda rin natin dapat itayin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabi niyaon ay pinagpapakuna nung sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng inyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya muling ginamit na pantawag sa amin. Upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayan ito'y lihim na nag-aambit. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos at nagsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Mapalad ang ibinukod ng bansa, hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuring mapuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang puon ng Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig
ay pinakalina. Hindi babayaan sila ay mamatay. Hindi magtatagutom, sila ay tinutuhan. Mapalad ang ibinakod na bansang pinilihan ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipinagkaloob mo ang aming makamit. Tutuon ang iyong mga wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasal. Mapalad ang ibinakod na bansang pinilihan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, pananampalataya ang susi sa pakikipag-ugnayan sa ating sa Diyos. Inilalahad sa sulat sa mga Hebreo ang tungkol kay Abraham at iba pang mga ninunong pinalingan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At pinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng galing din pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niya maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil hindi sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat maganda na ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa mga taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasundalo ng ituloy sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nanginibang bayan dito sa lupa. Pinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila ang lupain pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat pinaglandaan niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa nang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinhagang pangungusap, nabalik na sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigaw po tayo. Tayo ay laging magtanong sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, ngunit tumutawad, sapagkat kinalulugoy ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpilin niyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga lupa. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi napupulangin. Sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang takat. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga tao naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kalsada. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Kapalag ang mga alipin na abutan ng babantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya at patuloy sila sa hapag at paglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung marating na silang handa, dumating lang siya ng ating gabi o madaling araw sa dumating. Tandaan niyo ito. Kung alam lang ang tulong ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat kumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang kalinhanan nito para sa amin o para sa lahat?" Tumugol ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin niyo pagkat ginalitan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sa sarili ng alipin niyo, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bukbukin ang ibang alipin, lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ang alipin niyon sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Kung pinaparurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat, at alipin nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghahanda ang sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipin hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati naman po ni mga katabi ng magandang umaga. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mga kapatid, alam po ninyo, mas pinili ko yung mahabang ibanghelyo kaysa sa Mekse. Sa Mekse ibanghelyo kasi hindi sinabi ng Panginoon doon na huwag kayong matakot. Kasi hindi pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sa buhay natin, ang dami natin pinapatakutan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matakot. Yung iba sa inyo, natakot eh. Pagkasabi sa pagkaharap sa katabi, natakot sa katabi, no? Mukha atang duduputan ka ng katabi mo, eh, no?
Kaya bigla kang natakot. Di ba? Alam niyo ang dami natin kinatatakutan. Ano ang yung mga kinatatakutan niyo? Iba siguro takot sa itis. Ha? Yung mga takot sa itis. Iba takot sa palaka. Ha? Takot sa ahas. Iba takot sa magnanakaw. Takot sa tismoso at tismosa. Takot sa mga nangungutang. Yeah? Takot sa mga nanihingil ng utang. At yung iba, takot sa Bombay. Diba? Dami natin yung natatakutan. Pero ano yung mga madalas natin kinatatakutan? Bakit ba tayo natatakot? Kasi mga kapatid, isa sa mga madalas na pinagmumula ng ating takot ay yung mga bagay na hindi tayo handa. Diba? Yung mga bagay na hindi natin alam ang kinabukasan. Kaya tayo ay natatakot. Di ba? Kaya nga, ang habilin sa atin ng Panginoon, huwag tayo matakot. Bagkos, maging handa halin lagi. Sabi mo sa katabi mo, maging handa ka. Di ba? Dapat lagi tayong handa. Sabi nga sa Boy Scout at Girl Scout, no? Laging handa. Di ba? At alam naman natin, sa buhay natin, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan, naghahanda naman tayo. Di ba? Iba sa atin, kaya nga nauuso ngayon yung ano eh. Di ba? Yung mga life plan, yung mga pinaghahandaan natin, yung mga life plan natin para magkasakit ka man, mayroong pampagamot, di ba? May mangyari sa'yo, mayroong tutugon. Iba naman, educational plan para sa kanilang mga anak. Kaya nga nagpupunyagi tayo sa buhay para sa kinabukasan. Dito ba? Iba naman sa atin, sobra-sobra sa paghahanda. May iba, nakabili na ng lupang kanyang paglilibingan. Di ba? Sino may lupang paglilibingan na? Kaya si ate, no? Adol, meron na. Yung iba, lagi nagsisimba dito paglinggo, tapos tumatanaw sa front. Doon po ibigin, yung lupa ko. Di ba? Alam na nila yung kanilang paglilibingan. Iba naman, may mga kabaong na. Di ba? Sino may kabaong na? Sa kamay. Tayo ito lang, higaan, para maranasan mo. Kaya na lang. Iba naman, hindi lang kabaong, bonggang-bongga. May isusut na sa kanyang kamatayan, di ba? Merong isusut na rin? Hindi, wala pa, no? Sa mga may isusut na, sukatin nyo na ngayon, ano? Baka kasi pag namatay kayo, tumaba kayo. At least ngayon, na-repair na, di ba? Hindi magmukha kang suman, no? Pagay ka lang, ako kang suman. Yeah, pinaghahandaan yung napakaraming bagay sa ating buhay. Kaya nakakalungkot, no? Sa buhay na ito, masyado tayo naghahanda. Diba? Kumusta naman ang inyong paghahanda sa buhay na walang hanggan? Kasi mga kapatid, bilang nananampalataya, yun yung dapat natin talagang pinag-uukulan ng mahabang panahon ng paghahanda. Walang iba, kundi ang ating pagharap sa Panginoon. No? Ang ating pagharap sa pangalawang pagdating ng Panginoon. Ito po naman talaga no? Tandaan natin, nung Panginoon ay umakyat sa langit, anong sabi niya sa kanyang mga alagad? No? Ako ay magbabalik. No? Yung tinatawag natin second coming o yung parusia. At dahil tayo mga nananampalataya sa Panginoon, tayo ay dapat nananabik sa kanyang pagbabalik. Kaya lang, binitiwan ng Panginoon yung pananalita, siya ay magbabalik. Kaya lang ano ang ating disposisyon. Sa maraming pagkakataon, tayo ay natatakot. Diba? Isa sa mga bagay na dapat hindi natin katakutan ay ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat, sabi sa ating Ebanghelyo, tandaan ninyo ang araw at hindi ninyo alam ang araw niyang oras. Nagbigay siya ng halimbawa. No? Kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung kailan darating ang magnanakaw, hindi mo mabayaan ang pagbuti ng kanyang bahay. Diba? Siya ay mananatiling gising. Pero tandaan natin, ang Panginoon ay hindi siya magnanakaw. Diba? Wala siyang nanakawin sa iyo sa kanyang pagdating, kundi siya ay magdudulot at magbibigay pa sa iyo. At anong ibibigay niya? Yung lahat ng inahangad ng ating puso, yung lahat ng inaasahan.
natin bilang tao? Ano ba yung pinaka-inahangad ng puso ninyo? Ano ba yung pinaka-inaasahan natin sa buhay? Na siyang sa Diyos lamang natin matatagpuan. Kaya dapat tayo laging maging handa. Ang bibigay niya sa atin mula sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen? Lahat tayo gusto ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, buhay na kaaya-aya. Kaganapan ng buhay. Kaya nga tayo gusto natin masaya kasi gusto natin maranasan ang buhay na kaaya-aya. Kaya lang, mga kapatid, matanong sana natin, itong buhay na kaaya-aya na ito ay hindi natin dito, no? Mararanasan sa mundong ibabaw. Ang buhay na ganap ay wala din sa mundong ibabaw, nasa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, lahat tayo ay ninanais ng Panginoon na makibahagi sa kanyang kaharian. Di ba? Sa pagdating ng Panginoon, wala siyang nakagawin, wala siyang umuwi, kundi magbibigay pa siya ng buhay na walang hanggan, ng kaaya-aya. At sa pagbibigay niya sa atin ng buhay na ganap, wala ng sakit, wala ng pasakit, wala ng pagdurusa. Di ba? Kaya dapat ito yung ating pinaghahandaan. Sa madaling salita, nung sinabi ng Panginoon na siya ay darating, sinasabi niya sa atin sa aking pagdating, dapat kayong makaranas ng kamatayan sa mundo. No? Makaranas ng kamatayan dito sa mundo ibabaw upang makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, sinasabi ng Panginoon, mamamatay ka rin. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa kanan, kapatid, mamamatay ka din. Di ba? Sabi mo sa nasa kaliwa mo, kapatid, mauuna ka. Lahat tayo mamamatay. Sino hindi takot mamatay? Dahil sa kamay. Oo, isa lang. Iba takot mamatay, no? Mga kapatid, para mawala yung takot sa ating puso sa pagdating ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Anong paghahanda ang nararapat natin gawin? Sa ating mga pagbasa, ibinigay sa atin ng Panginoon ang pamamaraan ng paghahanda sa pagharap natin sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Ano ito? Walang iba kundi pananampalataya. Sabi nga niya, pananampalataya. Sabagat ang pananampalataya ay ang kaganapan, no? At maaari magpaganap saan? Sa lahat ng ating inaasahan sa buhay. Ang tanging pananampalataya ay ang tanging, no? Bagay na may kakayang ipungin ang ating inaasahan sa buhay. Kaya nga, dapat tayo ay magkaroon ng malalim na pananampalataya. At sa pananampalataya, no, itinataya natin ang ating buhay para sa Diyos. Diba? Itinataya natin ang ating buhay para sa Diyos. At ang ginagawa natin pagsimba ngayon ay magpapakita ng ating paghahanda, pagpapakita ng ating pananampalataya, pagpapakita ng paghahanda sapagkat sinabi ng Panginoon, kapag naraghan ng Panginoon ang kanyang mga alipin na nakahanda, ano sabi sa Ebanghelyo? Siya ay dululog kasama nila sa hapag at paglilingkuran sila, maghahanda sila. Mga kapatid, sa mga taong handa, ang kaloob ni Kristo ay makapiling tayong lahat. Makadulog tayo sa hapag ng Panginoon. At ang banal na misa na ginagawa natin linggo-linggo, no, ay patikim ng Diyos sa buhay na inaasahan natin. Sapagkat sa banal na misa, ang Diyos ay maghahanda. No, anong hinahanda niya? Yung kanyang sarili. Para saan? Upang tanggapin natin siya. Diba? Siya na ang naghanda at siya pa rin ang ating pinagsasaluhan. Kaya ang banal na misa ay patikim sa buhay na inaasam natin sa kabila. Sapagkat pagkatapos ng buhay nito, sa langit, wala nang sa doon. Bakit? Sapagkat kapiling na natin ang Diyos. Sa banal na misa, pinapalalim ng Diyos, pinapaigting ng Diyos yung ating pananabik sa kanyang ikalawang pagdating. At kapag siya ay dumating na, no, itong banal na misa na ginagawa natin ngayon ay magkakaroon ng malalim na kaganapan sa kalangitan. Kung kaya sa langit, wala nang misa, sapagkat lagi na natin kasama ang Diyos. At sana po, no, sa pamagitan ng banal na misa, tinuturuan tayo ito, no?
nag-dispose ang ating sarili. Manahit sa kanyang dalawang pagdating. Imbis na matakot, palakasin ng banal na misa ang ating pananamit sa pagdating ng Panginoon. Pero tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi lang tumutukoy saan? Sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagpikit, sa pagluhod, sa pagkanta. Ang pananampalataya ay relasyon, tugnayan sa Diyos. At ang pananampalataya ay dapat nabuhay. Paano mo masasabing buhay ang iyong pananampalataya? Simple lang, sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Sabi ni Santiago sa ibang mga sulat sa Biblia, sabi doon, ipakita mo sa akin ang iyong gawa na walang alakip na pananampalataya at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Mga kapatid, nananalangin tayo, sumasamba tayo, pero kailangan natin lakipan ng gawa ang ating pananampalataya. Upang ito ay maging buhay at maging halugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Sa ating Ebanghelyo, kinalulog ng Diyos ang mga taong mayroong buhay na pananampalataya. Sapagkat itong buhay na pananampalataya nito, ito ang batayan ng ating relasyon sa Diyos. Sa Ebanghelyo natin, anong sabi ng Panginoon? Na yung alipin na mayroong buhay na pananampalataya, sila yung naglilingkod sa kanyang kapwa. Naglilingkod ng may pagmamahal. Naglilingkod sa kanyang kapwa alipin. Sana ganun din po tayo. Pagkatapos ng banal na misa, tayo din ay naglilingkod sa isa't isa. Tayo ay nagmamahal sa isa't isa. Bilang pagganap natin sa paghahandang inaasahan natin mula sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay totoo. Totoo siya sa kanyang mga salita kapag sinabi niya, siya ay darating. Tunay na tunay, siya ay darating. Ang tanong, gaano tayo mahanda sa kanyang pagdating? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ang maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula paririto at hukong sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Jesus, sinirang tayo ng Diyos Ama, bilang tagapangalaga ng kanyang sambayanan, manatili nawa tayong gising at kapag, batid ang ating mga pagkukulang, ating idalangin sa Diyos Ama, ang ating tutugon, Panginoon, itigil mo kami. Panginoon, dinilin mo kami. Maging masigasig nawa ang buong sambayanan ng Diyos sa pagpapalalim ng pananampalataya upang mas maging makatotohanan at ganap ang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Paglingkuran nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang sambayanan ng may karunungan, kahitahunan at kasipagan sa lahat ng oras at panahon. Manalangin tayo. Dumami nawa ang mga propeta at tagapagpatotoo na magbibigay sigla at pag-asang magkakaroon ng magandang bukas, makatarungang pamayanan at matatag na kapatiran. Manalangin tayo. Maging handa nawa palagi ang bawat isa sa atin sa pag-aaruga sa mga may sakit, mga pinabayaan, mga nagpigahos, mga nagugutom, at mga biktima ng kawalang katarungan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang special na intention nila Arnold Bartoto, Dennis Garden,
Baldog Garden, at para sa biyaya ng buhay nila Uluwangalino, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Para sa mabilisang pagaling, nina Christian Nesta at Nakabeli Brian Susie, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa, nina Leopoldo Calderon, Valentin and Consuelo Season, manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Mga kapatid, sa kapaligitan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansarili ng kailangan. Mahabaging Ama, dinggin mo ang iyong Santa Iglesia upang sa aming paghanda sa iyong pagbabalik. Maging mulat kami sa iyong pagkakanan at pag-ibig sa aming kapwa. Pinili namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At nialay ang ating mga handog sa gandang ng Magsipo po. Magsipayo po. manalangin kayo mga kapatid upang ang pagdahali natin ay kalugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahal sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang panahon. Ama naming lumikha, kalugan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mayuhanin ay siya noong gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. itaas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng pagsisilip ng tao sa sansinuko. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng benedikon mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng iyong kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang paunayan namin sa iyo at magwakas. Kaya kayo sana ng anghel na isisiabot ng papuri sa iyo nang walang humpay sa karamihan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban upang para sa amin maging katawan at tigo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago natin nagtiisang pusang loob ng maging mundo, tinawasan mo nga ang tinapay. Pinasalamatan kami. Pinagating ang tinaiyan, pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito sa amin, ito ang aking katawan, na yahandog para sa inyo. Dahil dumano matapos ang makinan, tinawakan niya ang kalis. Dito niyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ipagpagin natin ang misteryo ng kanyang kalagayan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at yung pagkabuhay ng iyong anak, kaya piniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami ng magsasayo-salo sa katawan ng Ibang Kristo ay mabuklod sa pagkakalusot sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ang Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinali na may pag-asang sila yung mabubuhay. Gawin mo na lahat ng mga pamana. Kaawaan mo sila at kapiligin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkakapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas sa isa ng mahalaga ng Maria ng Anak Diyos, si San Jose, ang kanyang pagbuwan sa puso, sa isa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalibigin sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuli sa karanaran sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli ay sa iyo, dahil sa mga kapag-ibig, ang kaming Espiritu Santo, magpapos sa walang sa pag-ibig ng mga nakagagaling na upo sa tulong ng Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ang pahal natin mananakas doon. Maria
sa lahat ng masama, at kalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan niyo iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binigay ko sa inyo. Tunghayin mo namin sa mga palataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban ng Panginoon kapayapaan at pagkakalisa ay sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi ng sa inyo. At sa iyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang pagdala ng Diyos. Ito ang gamit sa mga pagdalahan ng Santo ko. Mapalad ko ng nararamdaman sa kanyang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Kundi sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Pagsikali po. Manalangin na tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piling na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtangal sa amin sa luningin ng iyong katapatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat at makinig sa ilang paalala. Magandang umaga po sa ating lahat. Malapit na ang kaarawan ni Maria. Ano kaya ang inahanda mong regalo? Ang Garden of Prayer po ay malulod kayong inaanyayahan sa kaarawan ni Maria. September 8 po, araw po yun ng libro ngayong taon. Ang ating pagdiriwang po ay gaganapin natin pagkatapos po ng misa natin sa umaga. Ang tema po natin ngayong taon ay MMK ni Maria. Hindi po ito yung MMK ni Sara Santos, kundi Masagana't Maligayang Kaarawan ni Maria. Sana po ay maging tunay na masagana at maligaya ang kaarawan ni Maria. Ang program po natin ngayong taon ay magkakaroon lang po tayo ng konting program at panaro po pagkatapos ng misa. Kaya po nais po namin hingin ang inyong tulong sa mga kakailanganin po natin sa September 8. Maaari po tayong magbigay ng cupcake o kaya po cake, bulaklak po, or pangpapremyo po sa ating mga palaro, o kahit anong halaga po na kaya nating ibigay. Alam po namin na hindi nyo po pinapabayaan ang Garden of Prayer, kaya po ngayon pa lang po ay nais namin pasalamatan ang lahat po ng mag-sponsor at mag-donate po para sa birthday ni Maria. Maaari po tayong makipag-coordinate po sa mga volunteers po ng Garden of Prayer. Malapit na po ang kaarawan ni Mama Mary. Ano po kaya ang may handa nating regalo? Muli po, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtulog sa atin. So, magandang iso ito sa mga nag-aanay. Maraming salamat po sa inyo. At lagipigit sa inyo ng mga simba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang paglalakpas. Ang namin mapagpala ang mga nakikiusap na makakumalaging tapat sa iyo ay manatiliwang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapadala nito sa kapwa-tao sa daigdig. Sa pamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain din kagay ang pag-ibig at kagayupan ng Kristo. Salamat sa Diyos.